Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Isa sa mga madalas itanong ng mga estudyanteng nagsusulat ng kanilang research, thesis o dissertation ay kung ilang participants daw ba ang dapat nilang ma-interview o maisama sa kanilang research. Okay, paano daw nila ma-identify o ma-determine yung correct and appropriate number of participants. Okay, so maraming mga methods ang maaari nating gamitin. Especially ang mga statisticians, no? Pero ang ituturo ko muna sa inyo ay yung pinakagamitin lalo na sa academic setting, no? O sa mga university. Okay? So ito yung Slovin's formula. According to the person who developed the formula, ang Slovin's formula daw ay mako-compute o ginagamit, no, ng mga non-statistician dahil mas madali daw itong i-compute. Okay? Ang formula ng Slovin's formula ay n, small n, because it represents the sample over equals capital N over 1 plus NE square. Now, gamit dito yung capital N. That means to say, it represents the population. Okay? And yung error tolerance. Okay? Marami yung mga nagtatanong, sino nga ba ang nakapag-develop o nakapag-formulate ng Slovin's formula? If you look at any search engines, sabi nila si Mark Slovin daw. Sabi nila si Michael Slovin o kaya si Kulkul Slovin. Pero walang concrete evidences kung sino sa kanila or if they really exist. Okay? Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi ito ang mga ipinapayo ng mga statistician. Okay? Ano kaya ang pinakang dahilan o reason ng mga statistician bakit hindi nila ito ipinapayo o hindi namin ito pinapayo sa mga estudyante? Dahil walang paraan para makapag-compute o makalculate natin yung tinatawag na statistical power. Napakahalaga ng statistical power. Okay? Dahil dito sa reason na to, ay ituturo ko sa susunod na video ang formula o paraan o method na ginagamit ng mga statistician sa pag-compute ng sample size. Okay? Pero for these purposes na may magamit ang mga estudyante dahil ito yung kalimitang ginagamit sa mga students' researches, no? Sa mga thesis and dissertation. Ituturo ko sa inyo. Okay, so ito yung procedure sa pag-compute ng Slovin formula. Okay. So, maaari kang actually mamili na lamang kung 0.05 ba, 0.02 or 0.01 yung margin of error. Depende ito sa iyo, sa atin bilang researcher. Pero kung gusto mong mag-compute, no, gusto mong kahit papaano ay mahirapan sa pagko-compute, no? Ang gagawin mo lang ay mag-assume ka, no? Na halimbawa, bilang researcher, naniniwala ako na 98%, no? Confident ako na ang data na mayroon ako ay representative ng entire population. Okay? Again, halimbawa, bilang researcher, naniniwala ako na yung data na na-collect ko, na nag-gather ko ay 95 or 98 or 99% confident ako na magre-represent ito ng entire population. So, assuming nga 1 minus 0.98 is 0.02. Okay, so ang gagamitin ko ngayong margin of error or tolerance error ay 0.02. Okay, second step ay i-apply natin yung
Slovene formula. Assuming na ang population ay 700. Okay? N equals N over 1 plus NE squared. 700 over 1 plus 700 multiplied by the squared of 0.02. Okay, yung 0.02, ito yung na-compute natin sa nakaraang slide, no? 1 minus 0.98 is 0.02. And then, susunod, i-squared natin yung 0.02, magiging 0.0004. So, application na lang siya, guys, no? 700 multiplied by 0.0004 ay 0.28. Plus 1, 1.28. 700 over 1.28 is 546.9. Kung ang subject participants natin ay mga tao, wala namang points ang tao. Okay? So, ito yung bilang ng respondents. So, ang gagawin natin, i-round up natin ito to the nearest 100. So, yung 546.9 ay magiging 547. Okay, so in short, out of 700 na population, 547 ang gagawin natin. Okay, so paano natin i-execute yung sampling methods? Halimbawa, ang gagamitin natin ay simple random sampling. Isusulat natin yung student's number o pangalan ng 700 students sa maliit na papel. At yung 700 na yon ay ilalagay natin sa bowl. Okay? Sa fish bowl. At bubunot tayo ng 547. Okay? So, yung mabubunot natin na 547, maglalagay tayo kung with replacement ba ito o without replacement. Pero, kung nag-aaral tayo ng mga tao, no, yung respondents natin, yung tao yung pinakang kumbaga gusto nating malaman, gusto nating kunin bilang ng tao na magpa-participate sa ating survey, no? So walang replacement. Okay, there should be no replacement. So from 700 bubunot tayo doon sa bowl ng 547. Kung sino yung tapatan, sino yung mabunot natin, yun ang tamang bilang at yun yung ating mga isasama sa ating research. Okay? So, I hope nakatulong sa inyo ang Slovene's formula. Okay? So, sa aking susunod na video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Cochrane Sample Size Estimation. Okay? Again, Cochrane Sample Size Estimation. Ito yung computed at ginagamit ng mga statistician. Thank you and have a great day.